Okay. Ito tayo. Ito pakinggan natin. May proposal kasi ito, mga ka-clear. Una pa lang, sabi ni Senator Alan Cayetano sa Facebook niya, live. Papakita niya siya yung still the Senate President. Meron siyang konstitusyon, meron siyang, ano pa isa? Konstitusyon, Senate rules, at saka Bible. Mga clear, unang-una, wala sa Bible ang provision patungkol sa paghalal sa Senate President. Wala rin sa Bible ang tungkol sa quorum na dapat i-apply ngayon sa sitwasyon nila. Wala rin naman sa Bible yung kwento tungkol sa pagpapatakas kay Senator Bato. Wala rin sa Bible ang pag-aproba na dapat magputukan para intentional, gumulo. Intentional yan o hindi, pero wala kasing pinaputukan eh. Walang pinatupuputukan. Isang tao nagbabantay, isang NBI agent nagbabantay, tapos biglang pinrevoke. Diba? Pinaputukan. Ilang putok? Oh, ano sabi ni General Aplasca, mga clear? Aprobado. Nagpaalam kay Senator Alan Cayetano na merong aarestuhin. Itanong nyo kay Senator Alan, sino yung sinabing aarestuhin? Bugado siya, dapat alam niya yun. Diba? Pinayagan mo magdala ng maraming armas at pagpaputok. Wala sa Bible yun. Wala din naman sa konstitusyon yun. Diba? At yung decision ng Abilino versus Cuenca, yun, di mo dinala. Dapat sinama mo yan. Pang-apat, para at least meron pagbabasihan. Sa tatlo mong sinabi, walang pagbabasihan eh. Diba? Sasabihin mo lang, syempre, alam naman natin kung ano yung konstitusyon. Alam naman natin kung ano yung Senate rules dyan. Pero yung Abilino versus Cuenca, di mo dinala. Di mo rin naman dinala yung video na 2015 ay sumang-ayon kayo na 12 quorum na. Kasi ilan ang wala? 5. 7. 4 na nasa abroad. 3 ang nakadetain. 7 ang wala. Nandun kayo noon. Senator Alan at Senator Pia. 2015 yon. Kinuwento yun ni Senator Franklin Drilon. Ha? O, pati mo dinala yung video na yun. Yun ang pagbabasihan. Pero anyway, mga kalita, punta natin to. Wala bang indikasyon na may handang magparaya para na rin sa ikaayos ng Senado? June, sa ngayon wala pa tayong nakikita gusto magparaya o bumitaw talaga dito sa dalawang panig o kampo dito sa Senado, particularly yung Gatchalian Block at yung Cayetano Block, lalo na as of today, parehas pa rin iginigiit nung dalawang grupo yung kanilang karapatan at posisyon dito sa Senate leadership. Tinanggihan umano ni Senator Sherwin Gatchalian ang proposal ni Senator Alan Peter Cayetano na interim setup. Sa isang press conference, sinabi ni Senator Cayetano na upang hindi maipit ang sahod at para sa kapakanan ng mga empleyado ng Senado sa gitna ng legal na gulo, nag-alok siya ng kasunduan sa kapwa niya senador. Bahagi ng proposal na pareho silang pipirma sa mga dokumento nang walang nakalagay na opisyal na titulo o designation. Ayaw namin maipit yung mga empleyado. So I sent him a letter to talk with Tony Bantug and nag-offer kami kung gusto ni Senator Win, pareho na lang kami pipirma kahit walang designation. Teka lang. Basahin natin siya. Okay, basahin natin ano yung gusto ni Senator Sherwin. Tandaan natin, mga ka-clear. Itong si Senator Sherwin Gatchalian ay kinikilala na. Kinikilala na siya, ha? Ng ehekutibo, ng House of Representatives, ng mga abogado, IBP, kinikilala na siya. Halos isama mo na si Justice Ascuna, si Justice Carpio, mga ka-clear. Ano pa? Ha? Tingnan natin to, ha? Tingnan natin. Title. Ha? Carpio says, title na lang muna tayo, ha? Carpio says, quorum of 12 can elect Gatchalian as acting Senate President. Ha? Supreme Court Justice, ex-Supreme Court Justice, Associate Justice Antonio Carpio. Attorney Ascuna. Diba? Marami na ito pa. Marami na mga clear. So, ang ginagawa na lang ngayon ni Senator Cayetano, katulad ng sinabi ko kanina sa inyo,
Mag-iingay siya. Mag-iingay siya para pumantay siya sa ingay ng iba. Yung nanyu-news. Na may nagsasabi na lihitimo ang ginawang sesyon ng June 3. Lihitimo ang pagkaka-elect kay Senator Sherwin Gatchalian. Sasabayan niya yan ng kanyang naratibo para, syempre, gusto nga niya front page. Diba? Sasabayan niya ng ingay yan. At nakita natin ang style niya. Kung bakit kailangan siya mag-ingay. Kahit sa Facebook live stream niya. Diba? So marami na mga clear. Ngayon, ano ang dahilan para siya sumang-ayon sa gusto ni Senator Alan Cayetano? Kung hindi naman nakinikilala si Senator Alan Cayetano. So, alam niyo yung style, mga clear, ha? Basahin natin. Alam ko naman, alam niyo na to eh. Ha? Imagine mo, ha? Ito style niya. Ito style ni Senator Alan Cayetano. Sige, magkasundo tayo. Tayo na lang pareho pumirma. Kasi kawawa yung mga empleyado. Naiipit. Teka lang. Bakit maiipit? Eh kung ang kikilalanin naman ng gobyerno o kikilalanin ng ehekutibo ay itong pamumuno ni Senator Sherwin. Kasi kinilala na rin siya ng House of Representatives, hindi na Senator Alan Cayetano, hindi ka na kinikilala. So, di ba? Nakita mo maganda yung motibo, di ba? Malabas maganda yung motibo. Para sa mga empleyado. Para hindi na magkaroon ng gulo. Pero, ang pinaka mapapabura nun, mga kaklir, hindi empleyado. Kasi kikilalanin naman ang pirma ni Senator Sherwin. Kahit siya na pumirma. Hindi niya kailangan si Senator Cayetano. Bakit ito ino-offer ni Senator Cayetano? Para, di ba? Yung kanyang claim na siya pa rin ang Senate President ay magkaroon ng kredibilidad. Kumbaga, ma-legitimize yung kanyang claim kasi siya na lang nagsasabi. Saka yung grupo niya eh. Saka yung ibang mga kaalyado niya. Yung ibang mga trolls. Pero sa mata ng karamihan, lalong-lalo na yung mga abogado, siguro pati law students na nag-aral nito sa political science, eh, ang ina-apply dito, eh, yung prinsipyo sa Avellino versus Cuenca. So, siya na lang eh. Kumbaga, kung wala lang kumikilala sa'yo, ikaw na lang at mga kaalyado mo, kailangan ka makipag-compromise. Papakita mo na in good faith ka, para sa tao ka, para sa mga empleyado ka, when in fact, gusto mo lang ma-legitimize yung claim mo na ikaw pa rin ang Senate President. Diba? So, ba't naman papayag si Senator Sherwin? Ba't papayag? Pag pumayag si Senator Sherwin, nabuli siya. Nagpabuli siya. I mean, between Senator Sherwin and Senator Alan, sino mas maingay? Na habang nagsasalita ka at nag-explain ka, sasabayan ka. Ganyan siya kahit kay Senator De Lima noon, presiding officer, chairperson, si Senator Leila De Lima, no, may hiling sila kasama si Senator Trillanes. Sinasabayan niya. Ayaw niyang madinig ng tao. Yung sinasabi ng chair, dapat sabayan niya. See the point? Kita niyo yung ugali niya? Ayaw siyang pasapaw. Dapat siya lagi ang tama. Diba? Siya lagi ang tama, tapos magsusumong sa tambayan, ganito siya, oh. Siyang may mali. Tapos siya yung maayos. Tingnan nyo, yung ino-offer niya, di ba? Ang ganda ng dating. Okay, may proposal ako, sabay na tayong pumirma para hindi naman malito ang mga empleyado. Ay, teka lang. Ba't naman ka sasabay pumirma? Kung ang power ay kay Senator Sherwin Gatchalian na. Diba? So pag kinilala ka at umuo si Senator Sherwin, na-justify mo yung claim mo na ikaw pa rin ang Senate President when in fact, wala nang kumikilala sa'yo. Yun yung point. Kaya kailangan lang talaga na i-reject. No? Ma-oppose. Hindi pansinin. Ibasura ang offer ni
Senator Alan Cayetano. Ito pang pwede mangyari. Kapag tinanggap niya yan, mga ka-clear, ha? Pag tinanggap niya yung offer, sabay tayo pumirma. Usap tayo about our position. Alam naman natin, si Senator Alan, hindi yan magbibigay. Kukunin niya lang yung start, kukunin niya lang yung pan-start para makakabig. Pero once binigay mo na yung isang kamay mo, lahat ng parte ng katawan mo, kukunin na niya yan. Para maklaim niya yung gusto niya maklaim. Like what happened in the House of Representatives. Alam na natin noon pa na ito yung pattern kay Senator Alan Cayetano. Mahirap makipag-deal kay Senator Alan Cayetano kasi hindi siya tumutupad sa usapan kahit marami na kayong witness na may usapan kayo, igigiit niya pa rin ang sarili niya using the Bible verses, using the numbers, using lahat ng pwedeng gamitin. Wag lang siyang tumupad sa inyong usapan. Mahirap magtiwala sa ganun. Diba? Parang ang ganda-ganda ng offer. Pero kayo magbasa, mga clear. Ipikit nyo mata nyo, isipin nyo, ang offer niya maganda para sa mga empleyado. Pero at the end, pang sarili yon. Hindi pang empleyado yon. Diba? Kasi once na umokay ito, opo, sige, let's do it. Let's do it. Let's both sign everything. Wala. Kinilala mo ang kanyang pagiging di umanong Senate President. Which is wala na sa kanya. Parang give up mo ngayon yung tiwala na ibinigay sa'yo nung 12. Kasama ka na, senators. Diba? Nasa iyo ibinigay ang power, tapos ipapahati mo sa iba. Tapos kay Senator Alan Cayetano pa. Na may history na hindi tumutupad sa magandang agreement. Term sharing, di ba? Biglang term sharing, ha? Biglang ayaw niya na mag-share. Di ba? Term sharing, ayaw niya na mag-share. Yon. Okay, tuloy tayo, mga. At least nakita natin yung ating iniisip dito. Sa pagtanggi umano ng kampo ni Senator Gatchalian, nanindigan si Senator Walang designation. Kahit walang designation, di ba? Pero, ito, natin itong word niya. Senator Win, pareho na lang kami pipirma kahit walang designation. Walang designation, pero hanggang ngayon, pinangangalandakan niya na siya pa rin ang Senate President. Sabi nga niya, ba't niyo ako pinagre-resign? Ibig sabihin, I'm still the Senate President. Di ba? Yung salita niya ngayon, iba sa sinabi niya kanina o sasabihin niya after. Taliwas. Di ba? Walang designation, hindi niya ilalagay. Pero every now and then, magpa-Facebook live siya, I'm still a Senate President, I'm still a Senate President. O di, di ba? Magto-total eclipse. Talaga, si Senator Sherwin pag ganun. The style? Basa ko yan, mga kaklir, ha? Pwede kayong magalit sa akin. Hindi, mga kaklir. Yung iba nakikinig dito, pwede kayong magalit sa akin dahil sa aking mga naiisip or nararamdaman. Pero kanya-kanya tayong nararamdaman, di ba? Yun yung nakikita ko eh. Di ba? Ang ganda ng offer. Pero in reality, ang sarili niya yon. Gayunpaman, sa pagtanggi umano ng kampo ni Senator Gatchalian, nanindigan si Senator Cayetano na igigiit niya pa rin ang kanyang posisyon pagdating sa pirmahan ng mga dokumento. Kita nyo? Di ba? Kaya pag pumayag ito, tapos ito yan feeling ko kasi, okay, walang designation, pirma-pirma. Kalaunan, igigiit niya pa rin na siya yung Senate President. Kumbaga, wala na siya di ba? Unti-unti yan, para makakuha ulit. So pag nandun na siya doon, wala na Ganun na yan. Ganun lahat yun. Pangit yung word parang grab. Diba? Akin yan. Igigit ko yan. Kasi pag kinilala mo, kikilalanin siya lahat na iba. So magkakaroon na naman ng impasse niyan. Diba? Pag nagkaroon ng pagkataon, aagaw na naman. Bagamat aminado siya na posibleng hindi na makarating sa kanyang opisina ang mga mahahalagang dokumento. Yun. Igigit niya na siyang pipirma. Sabi ko sa ito, let's read between the lines Gigit niya siyang pipirma, pero pakiramdam niya hindi dadaan sa kanya yung dokumento. So it means, alam niya hindi siya kinikilala. Pero kailangan niyang makipag-settle para makakuha pa rin siya ng power. Kailangan niya tumaayos. Dalawa na kaming pipirma. Para Senate President pa rin siya. Diba?
Papunta ba to sa korte? Si Senator Alan Cayetano? I doubt. Diba? Bakit? Maliwanag kasi. Even before. Panahon nila, yan ang ginagamit. Kahit sabi pang 1949 yan. Yan pa rin yung ginamit ni Senator Franklin Drilon noong 2015. Na hindi kayo tumutol. Stop kayo. Stop kayo. Diba? Hindi niya isusuko ang Senate presidency upang ipaglaban din aniya ang pagiging malaya ng Senado laban sa dikta umano ng ehekutibo. Kita nyo eh. Aniya komento, hindi niya posibleng hindi na makarating sa kanyang opisina ang mga mahahalagang dokumento. Hindi niya isusuko ang Senate presidency upang ipaglaban din aniya ang pagiging malaya ng Senado laban sa dikta umano ng ehekutibo. Tingnan mo. Sino nag-decide na hindi makikipag-alyansa sa kanya or makikipag-deal sa kanya ng gano'n na sabay tayong pumirma? Di ba Senator Sherwin? Tapos, ang kausap niya, di ba si Senator Sherwin? Sinong hindi pumayag? Di ba si Senator Sherwin? Tuturo niya na naman yung Malacanang, yung palasyo, ehekutibo na naman. Ayaw na makipag-deal sa'yo kasi hindi ka marunong makipag-negotiate, hindi ka marunong tumupad sa usapan nyo. Dahil ba sa kilala ka na, hindi ka tumutupad sa usapan. Yung kasalanan pa rin ng ehekutibo na hindi ka pagtiwalaan. Alam niyo yun, nakita niyo ayaw kang pagtiwalaan kasi wala kang word of honor. Tapos ayaw kang pagtiwalaan kasi wala ka ng power. Ngayon, dahil ayaw kang pagtiwalaan dahil nga mapapasok. Mga akli, di ba kahit nga si Sec John Vic, napasok sa kanya eh. The last person you take in custody escaped. Sino ba maniniwala sa kanya? Lahat ng ipinangako niya, unang ganda, di ba? Nagkaharap niya si Sec John Vic, nagtatawanan pala sila doon sa isang pantry yata, yung kailan, nagtatawanan sila. Because Sec John Vic believe in him. Na nandiyan lang si Senator Bato. Sabi niya, sige, take ko na yung custody, daling ko na lang sa ganito. Di ba hindi pumayag? Sila Senator Alan, kwento, tawanan. Tapos kamukat-mukat mo, paglabas ni Senator John Vic, nakawala na. Si Senator Bato de la Rosa, sino magtitiwala sa iyo, Senator Alan Cayetano? Ano bang pangako mo ang hindi mo katutuparin? Di ba? Hindi na nga nagtiwala sa kanya si John Vic, magtitiwala pa sa iyo si Senator Sherwin? Nakadalawang pagkakataon ka na lumalabag sa iyong pangako. Pero ngayon, tingnan nyo, nakita nyo, igigiit niya pa rin. So, since si Senator Sherwin ang kinikilala ng karamihan, so makikipag-alyansa siya. Tapos unti-unti, mawawala sa posisyon si Senator Sherwin. Dahil igigiit niya pa rin na siya yung Senate President.